dito na lang po. Hindi na kumakawi si ma'am na naka-red. Papasok dito. Patras. Okay. Naman ang obra mo para ano ko doon. Hello, ma'am. Pasensya na kayo sa aming budgeted na Nako naman. Hi! Hello po. Hello, ma'am. Welcome po sa Mike Lee's Integrated Farm at Crave Cacao. Yes. Wow, Diretso crave po ka. tayo. Diretso muna tayo. Kilala ko lang po sa inyo si Ate Lisel. Hello, ma'am. Siya po ang sister-in-law ko. Ay, Siya hello po po. ang magluluto ng ating masarap na lunch. Wow. Kaya mamaya po babalik tayo dito. Yes, ma'am. At ilimutin din natin mamaya itong Saan farm tayo? muna. Apa. Unahin po natin muna sa crib or baka gutom na kayo. Hindi, Pwede okay lang, ma'am. tayo mag-snack muna. Kakabreakfast. Hindi, magtrabaho muna tayo. Trabaho muna. Trabaho. Okay, let's go. Sige, at sige na. Thank you, ma'am. Welcome po. Ito. Crave Cacao. Kati, ako po si Lala. Mga workers po namin taga dito din sa area para makabigay ng trabaho. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sir Buddy. Okay. Nice to meet you po. Ito po si June. Hello, Siya Sir po ang June. farm supervisor ko dito. At si Ronnie naman, isa sa Hello. mga staff namin. Ayan. So, Okay. na-mention ko po kay ma'am na ito po yung mic list sa kapatid ko po. At nakikidaan lang muna kami. Sa galing yung dumaan doon sa tulay, marami pong sumasabit dyan. Sabihin nila, bakit ganun? ang liit? Sabi namin, yan lang po ang kaya ng budget namin. Ayan. Sige po, ano Sige tayo? po, mag-tour tayo, Tour tayo. habang nagkakwentuhan. Oo, sige po. Ma'am Lala, anong surname ninyo? Escobar Oradnik. So, ang asawa ko po kasi ay foreigner, kaya medyo kakaiba yung aking apelyido. Pero yung maiden surname ko po ay Escobar. Anong nationality ng husband ninyo? American po. American. Oo. Nandito din po siya sa Pilipinas. Okay. Andito siya sa farm ngayon. Ay, wala po. Nasa Manila po siya Nasa Manila. naka-assign. Oo. Ang ganda ng logo. Ay, thank you po. Ito pong tulay ay may ano din, may mga markings din ng tungkol sa cacao at chocolates. Ayan. Local artist din po namin dito sa Calabanga ang gumagawa niyan. So lahat po ng mga murals na makikita nyo dito sa farm, siya po ang gumagawa niyan. So welcome po sa Crave Cacao. Bakit crave cacao? Kasi po, ang chocolates ay, ang mga tao ay nagke-crave sa chocolate. So, cravings. Kaya naisip namin ang pangalan na yan. Kailan ko kayo nag-start, Ma'am Lala? So, nabili po namin tong lupa noong 2018. At tinaniman po inayos muna namin at tinaniman namin ng kakao umpisa 2019. So, tuloy-tuloy po yun every year. So, 2019, 2020 hanggang 2021. Nagtanim po kami ng mga kakao. Ito po, mga 2 years old po itong kakao. Nag-uumpisa na silang mamulaklak pero hindi pa nakakabuo ng bunga. So, wala pang fruiting? Meron na po, doon Meron sa na mga rin. nauna namin. Kaya makakatikim po kayo ng fresh na kakao. Nakatikim na po ba kayo ng fresh na kakao? Well, landscape po, ha? Ay, opo, kasi tinatarget po namin na maging model farm to ng kakao. At syempre kailangan po may daanan kasi mahirap. Although, yung ibang areas po, talagang farm na rugged, na maputik. Pero at least po yung main path, sinemento namin kasi po gusto talaga naming i-highlight ang cacao farming. Dito sa Kamsur wala po kasing cacao farm na katulad nito. Kaya yun din kayo lang. Yes, kami lang po. Kaya pakonti-konti po na nakikilala, marami na pong pumupunta para makita nila on how we do cacao farming. Oh, I see. Ayan. Ang ganda, linis. Ito po ang properly laid out na cacao farm. Actually po, sinusunod po namin yung latest technology sa cacao farming. Kaya naituturo namin proper distancing. Which is hindi lang bara-bara magtanim. So naka 3x3 meters po 3x3. Ito po yung square pattern. Pwede din po yung ibang pattern, quincunx, gano'n. Pero dito sa amin, 3x3 meters po siya.
And then, yun po, mababa lang. Mababa lang. Grafted seedlings po kasi siya. So, hindi po siya tataas. Maximum niya na po, 3 meters. So, pwede na namin siyang Itaprune. pruning pag mas mataas na. Oo. So, yung maintenance niya dito lang sa baba. Pag-harvest, pag-manage ng pest and disease, pagpupruning. Ayan. So, yan po yung naituturo namin sa mga pumupunta dito. But dito po tayo muna sige. para ano. So Ma'am Lala, tamang-tama 'yun, no? Yung gusto nyo, yung technology na wag pataasin kasi medyo maraming bagyo dito. Tama po. Isa na dyan yung bagyo. Pangalawa, yung pag-manage po mahirap pag mataas. Kasi kukuha ka pa ng ladder para mag-harvest. Ang dami pong bulaklak. Opo. Talagang ngayon, pa-peak season po kasi tayo. Kaya hitik na hitik sa mga bulaklak. So, ang kakao po, namumunga sa branch. Wala siya sa taas. Wala Kaya sa taas. dito natin minamaximize sa baba yung area na madali siyang i-prune, madali siyang i-treat kung may makitang sakit, at madaling ma-harvest pag ano. Yeah. Yun ang pinaka-importante, madaling i-harvest. Unlike po yung mga traditional na kakao, yung mga galing po sa seeds, Oo. na tumataas po talaga yun kumakahoy siya. Yun, kailangan siyang akyatin. So, mas mahirap. Buhay pa Pansin yung niyo mga in-intercrop nyo na na banana. Yes po. Oo. So, ito po pinaganda lang namin para maganda naman yung. Pero dyan po sa loob, andyan pa yung mga bananas. Although 3 years old na po yung mga kakao, so kaya pwede naman na siyang pwede na din siyang tanggalin. Pero for now, nagre-retain po kami ng isang puno. At least meron pa kami for mulching, yung tirahan ng mga midges. Nagagamit pa namin yung mga nabubulok niyan as fertilizer sa kakao. At sayang din yung ibubunga pa. Ay, opo. Oo. Kaya sawa po kami dito sa banana. Grabe naman. Ang ganda naman ng farm ninyo. Nako, thank you po. Ginawa nyo talagang Talaga pong binigay namin ang aming passion sa pag-develop nito. Kasi love na love namin ang Philippine Cacao and Chocolates. Gusto naming ma-promote. Kasi di ba sa kaninunuan pa natin, nagtatableya na tayo, nag-hot chocolate na tayo. So gusto naman namin na mai-continue yung tradisyon na yon na hindi mawala ang kakao at tableya at chocolate sa atin. Kumusta naman ang gastusin sa ganitong klaseng kagandang farm? Sa gastos po medyo mabigat-bigat. Mabigat, okay. Pero iniisip po namin long term babalik talaga siya. Kasi nag-effort naman kami na in 3, 4, 5 years i-income na. Lalo na po ngayon medyo konti pa ang bunga, pero once na mature na po sila talaga namang bibigyan tayo niya ng bunga na marami at makakapagawa ng mga products. Ang mga halaman nyo hindi tuyot yung malago. Ay, opo. Dahil po yan sa maayos na pag-aalaga namin, ng aming mga staff. So, tinuturuan po ng tamang pag-aalaga. Kaya makikita nyo naman po na talagang medyo malulusog sila. Malulusog nga talaga. Oo. Nakikita nyo po itong mga pili trees. Okay. Oh, so, may pili. Yes po. Naka-intercrop po kami sa pili. Okay. So, every 12 meters po, pili may isang tree pili. naman. Kasi po, aside from shade provider siya ni Cacao, windbreaker po siya pagdating ng bagyo. Alam niyo naman po dito sa Bicol, at sikat na sikat din si Pili, talagang po siya, magiging protection po namin yan. At so, added income din. Si Pili ang palalakihin na malaki. Po. Siya yung windbreaker, siya yung mataas. At si mga Cacao dito sa baba, protected sila. Kung ganito nga naman kaganda ang mga pathway na lalakarin mo sa farm, may inganyo ka talaga. Oo po, gusto po namin na maraming makakita ng kakao at ma-realize nila, dito pala galing ang chocolate. Kasi may mga bisita po na hindi wala nila silang idea. Wow, ang dami nito. Ito po ang gusto naming ibida. Ang dami niyang bunga. Si Cacao po kasi hindi naman sila sabay-sabay. Makikita nyo po, itong isang tree, maraming bulaklak. Itong isang tree, maraming bunga. So, hindi naman po sila sabay-sabay. Kaka-harvest lang po namin nung Friday. Kaya, bihira tayong makakita ngayon ng hinog. Although, meron naman po kaming mga naiwan. So, may matitikman nyo po yun. Okay. Ganda.
So ito po, BR25 variety po yan ng kakao. Yung ganito pong kulay, pag dark red, parang burgundy, yan po ang BR25 na variety. Meron po kami dito sa farm ng 8 varieties 8 total. varieties. Although yung majority po is ganitong Itong variety BR... plus UF18. Oh, okay. Yung other 6 varieties naman po, tigko konti. Pero gusto kasi naming ma-showcase yung iba-ibang varieties ng kakao, mapakita sa mga bisita kung ano itsura ng pod niya, paano siya naiiba, yung resistance niya sa pest and diseases, iba din. So, pwede ding aralin. Pag sinabi mo mother tree, meaning, Ay, ito po. dito ka kumukuha ng sayon. Yes, tama po, sir. Nag-apply po kami sa DABPI, Bureau of Plant Industries, for mother tree certification para Okay. makakuha po kami ng mga sayon dito. Okay. Ipandudugtong namin pag nag-graft kami ng mga seedlings. Dito po sa Camarines, sir, wala pa pong mga registered na Nurseries. certified mother trees and Ah, nurseries. okay. So, pag na-release na po yung aming certification, kami po ang magiging unang makakapag-provide ng certified grafted seedlings dito sa Camarines Ayan. Sur. So that's another business opportunity. Yes, tama po. Oo. Okay. And makakatulong na mag-provide ng seedlings dito sa Camarines Sur. Kasi po, ang dinidistribute po dito ay galing pa ng ibang region. So, kaya naman na ma-provide dito sa atin sa Camarines Sur, why not na talagang mag-come up ng isang nursery dito. Ito ay inyong... Ito naman po ay isang maliit na farmhouse. Oh, ang ganda. Ito naman po yung area na naka-intercrop sa coconut. Tapos Okay. yung pababa po siya na field. So, mga... Puno na, no? Opo. So, pinuno po talaga namin kahit na sloping area. Okay. Mapapansin niyo po, iba po yung color ng kakao Iba doon. yung variety. UF18 po siya. So, medyo light Light. pink Na may na konting magta-turn green. ng green and yellow. Yun yung color niya. Daming bulaklak. Opo, oo. Minsan po makakabilang tayo ng 100 na bunga sa isang puno. Ayan. So okay rin for coconut. Yes po, actually, malaki ang program ngayon ng PCA, yung intercropping ng cacao with coconut. Kasi alam naman po natin dito sa atin sa Philippines, napakaraming coconut farmers. Eh yung gitna po ng mga coconuts, hindi na utilize. So para magkadagdag income si farmer is pwede nating taniman ng cacao. Oo. Pasok po kayo, Miss Sophia. Sino po nakatira dito Wala sa po. farmhouse? Pag may, kung kayo po Pambisita gusto lang. nyo nang matulog dito, tuloy na po kayo. Ay, pasok nyo na po, ma'am. Hindi, magtanggal tayong malinis. Pag may bisita po kasi, para naman may matulugan ng maayos at may mapagpahingahan. Ang ganda din ng sili. Ay, opo, native na para hindi mainit. Ang ganda. Even the kitchen. Dalawang bed na malaki po dyan sa... Bago lang din Makaste. to, ma'am, no? Mga 3 taon na din po, ma'am. Ang ganda, no? Meron na rin po. Pag mga, Ha? pag Peña Francia Fiesta. Na-excite, no? Ang ganda. Oh, ang ganda eh. Ha? Ang ganda. Maliit na tulugan. Actually po, ito, Actually, bahay na to eh. nung nabili po namin tong lupa, sirang bungalow po to. So, walls lang meron. So, since may wall na, nakalibre na ako sa wall. Inanon nyo na lang. Tinapos na po namin ng sahig, ng atip, ng kusina at CR. Ganda. Ito po ay bamboo. Yung Bamboo. yung amakan. Ganito rin kaganda ang So talagang Ma'am Lala, ano ka talaga dito? Tutok ka talaga dito? Opo, tutok po talaga ako. Well, aside from being a full-time mom, tutok po sa farming at sa negosyo para balance na lang ng aking time. May ibang negosyo kayo o ito na rin? Ito na po yung aming sineset up na business. So, 2019 po namin inumpisahan magtanim. So, nakaka 4 years na po. 4 years na. Sa 4 years na yun, inaral talaga namin
from scratch. Wala po akong background sa farming. Talaga? Ako po ay dating IT professional. Oh. Kung noon po ay naka-coat at high heels ako sa opisina. Ngayon po, boots at kopya na sa farm ang aking outfit. Saan kayo naka-base dati? Sa Manila? Manila po. Pagka-graduate, syempre in my 20s, may energy na makipagsapalaran sa Manila. So, nag-work naman po ako doon ng mga 15 years? Ilan taon na kayo ngayon, Ma'am Lana? Ay, 41 po. Still young. So, umuwi po ako dito noong 2018. Tapos, nag-venture into farming. Kasi, na-mention ko nga po yung kapatid ko si Mike. Nagpa-farming na siya. So, sabi ko, sige, ako din. Kaya, ayun, eto na kami ngayon. Nung nabili po namin ito, abandoned po siya, walang tanim, matagal nang di natataniman. Although, rice and corn daw yung dating itinanim dito. Pero nung pinasoil test po namin, grabe, depleted masyado yung nutrients sa soil. Kaya, nirehabilitate namin yung lupa. Until now, every year, nagpapasoil test kami. Naglalagay ng kung anong mga fertilizers, organic and both synthetic din po ang gamit namin para ma-rehabilitate yung lupa. Ganda. Ilang hektarya po ito, Ma'am Lana? 4 hectares po ito. Ito pong area na to ay 2 hectares. Tapos pag tumawid pa po tayo ng isang bridge, 2 hectares din po iyon. So, 4 hectares po lahat. Puro po, mostly cacao. Meron po kaming 2,500 na cacao trees. So, aside from that, yan na po, pili, coconut, assorted mga fruit trees. Tapos, meron din po kaming gulayan. So, yan na po yung natitirang area ng 4 hectares. Itong, pili nyo, ilang trees lahat yan? Meron po kaming 300 pili trees. Wow. So, lahat po ng dito sa open field and then sa perimeter po. So ito po yung perimeter, isa sa perimeter ng farm. Makikita nyo po, tad-tad po yan ng pili at iba-ibang forest trees, Madre de Cacao, tapos kung ano pa, Nara, Kamagong, Ipil. Tinanim niya na lahat yan? Yes po, at windbreaker po yan. So nung bumagyo po nung 2020, na tatlong malalakas na bagyo, ito pong mga kakao namin ay protected. Wala pang 1% sa tanim naming kakao ang nagtagilid. Tapos may mortality, parang 5 puno lang ata yon. So talagang napakalaking tulong ng windbreaker sa farm. Kasi si kakao, aside from mababa lang siya, may nagpo-protect sa kanya na hindi siya ma-damage ng bagyo. Kasi dito po talaga sa Bicol, dapat matibay ka sa hangin, para hindi matumba. Ito pong mga Madre de Cacao, nagagamit po namin yan sa aming cacao trees. Nagbibigay po siya ng panggawa po ng ng organic na pesticide. Ganda. Paano yung naisip ang kakao? Nung dumating po kasi kami dito ng 2018. Galing kayo ng US? Ng Manila po. Sa Manila po kami nakatira. Nag-isip po kami talaga na mag-venture into farming. So nag-isip kami, anong crop ba yung itatanim natin? Ako po, maganda ang aking childhood memory sa kakao kasi yung tsokolate, yun talagang nasa part yun ng childhood ko. Sabi ko, sige, magkakao tayo kasi unang-una, walang farm dito sa Kamsur na nagpo-focus talaga sa kakao. Walang farm na nabibisita para makita ng mga kung sino bisita makakita about kakao, paano ba siya ginugrow, paano yung post-harvest processing niya, at paano ba gumawa ng tsokolate. So, yun po yung isang opportunity na nakita namin. Kaya nag-umpisa kami sa cacao farming. Zero background po ako sa agriculture, pero talagang inaral ko si Mr. Google, si Mr. YouTube. At nagbiyahe pa din ako sa Cebu noon para mag-attend ng training. Kasi wala po nga dito sa Bicol ng yung farm na pwedeng puntahan para matuto. Meron man po siguro, pero hindi sila ganun kakilala pa. Opo, okay. oo. Naku, ang dami po naming trial and error noon. Like, kasi kung ano yung natutunan sa training, pag in-actual namin, iba. O kunyari po, magsasabi sila, ganito yung recommended fertilizer.
Mm. Pagdating dito, yung lupa namin, iba naman yung needed na mga nutrients. Mm-mm. So, pag pa-compute din. Ilang years pa to bago kumpleto ka na pati mga ano. Ito po, wala po kasing tubig dito noon nung nag-move kami dito. So, isa po to sa una naming pinagawa, yung deep well, para may source of water kami. So, yung buong farm po, yung buong 4 hectares na farm, ito po yung source of water namin. Naggawa na lang kami ng mga water line para may access point sa iba-ibang parts ng farm. Pwede po tayong umakyat dito, makita nyo yung overlooking ng farm. So, ito po ang aming processing area. Dito po kami, yung post-harvest processing po namin dito. So, meron po kaming fermentation area dito. Ito yung fermentation area. Oo. Tapos, ito naman po dito, yung drying namin. Tingnan nga natin yung fermentation area. May background na po kayo, sir, sa cacao. Konti. So, ito po, masasmell nyo yung acetic acid, yung suka po. Yeah. Kasi po, yan po yung nagfe-ferment sa cacao. May naka-permit ngayon dito? Meron po, 120 kilos po ng beans ang nandyan. Ito ngayon. Yes nandito. po. Silip So, lang, ito po Ella. ay nakaka 1.5 days pa lang ng fermentation. So, hindi pa po siya, kakastart lang po namin nung Saturday. Na-mention ko po kanina, hinarvest namin nung Friday. So, ngayon po ay, pa lang, 1.5 days. Later po, schedule namin ng mixing. So, after 2 days namin na kinulob, ayan na, oh. So, hindi pa po siya fermented. Kakaumpisa pa lang. Oh, I see. Okay, balik mo na kuya. Baka yung init. fermentation niya. Ito po, nagsimula kami dito sa maliit na wood box. 50 kilos po Ito yung lang. kasya sa kanya. Opo. Ito po yung 40 by 40 centimeters na diameter ng wood box. Nung dumadami na po yung harvest namin, di nakasya sa 50 kilos. So, in-upgrade na po namin sa ganito. 100 kilos po yung pwede naming i-ferment dyan. At sabi mo, suka yung pang-ferment? Yun po yung nade-develop na acid sa loob ng fermentation box. Nagaling din po kay cacao. Ayan, pakilagay nga dito. Ano po yan? Ito na po yung cacao juice na nahulog after mo siyang i-drain. So, pwede po siyang ma-process into vinegar. So dagdag kita rin to? Yes po, oo. Ito po yung medyo acidic na. Ito pa masim-masim. May asim na po siya. Oo. Dahil mga 25 days na po. Asan yung date niya? Wala. Ilang days ba yan bago maging suka? So, inaaral pa po namin, sir. Sabi nila, 2 months daw, maasim na. Pero, nag-experiment pa kami ngayon kung paano siya gawin. So, actually po, humihingi din kami ng assistance sa State University dito para maaral talaga nila ano ba yung tamang pag-process. So, nagtutulungan po kami ng mga academe, ng mga government agencies dito sa CAMSUR. Very active po sila at maganda yung support nila sa cacao ngayon. Kaya, ayan, pag nakakuha na tayo ng maayos na process for cacao vinegar, cacao wine, o additional pong byproduct yun ni cacao na pwedeng magawa ng mga farmers. Ang 100 kilos po, magkakaroon ng 8 liters. 8 liters yung 100 kilos. So, dati po, Kasi dati, sayang lang yan. tapon lang po tapon siya. lang. So, mapapakinabangan pa din. Although, konti lang yung amount niya, either consumption ng farmer or pwede talagang mabenta din. May 200 kilos kami, 16 liters. Uy, lagyan mo lang yan sa magandang bote. Mahal mo na ibibenta yan. Ang naisip nga po namin, yung atsara namin dito, ganyan ang Ganyan suka na. namin. Para cacao vinegar. At yung papaya din na galing dito sa farm. Yun din yung... Okay, so that's the first step, ma'am, no? Ito naman, ma'am. So, after po ng 5 to 7 days na fermentation, dinadry Ito na na. po namin. So, ito na po ang mga cacao beans na binibilag. Pag ganitong panahon po, challenge. Kasi walang araw. Tapos, pag tuloy-tuloy po ang ulan, molds po yung problema ng drying ng cacao. So,
nag-iisip po kami ng possible na solusyon. Oo. Na baka po pwede namin itong lagyan ng dryer. Kasi may blower naman po kami dito. Although pag tuloy-tuloy yung ulan, talagang yun ang problema ng cacao farmer. Paano siya idadry ng maayos. Mm-mm. Hindi po kasi pwede yung may usok na na mechanical dryer kasi maa-absorb naman ni cacao yung smoke. Yung amoy ng magbabago smoke. yung lasa. Yes po, oo. So, ano talaga, we pray for good weather. Pero inevitable, dito sa atin, uulan, babagyo. So kami po, naisip namin possible na solution dyan is mag-introduce ng heat para at least magkaroon at least 40 degrees. Dito sa loob, ma-maintain niya yung init kung mga tag-ulan. Pero pag sunny naman po, walang problema. Ang init-init. Inaano pa nga namin nilalagyan pa namin to ng cover pag sobrang init naman kasi ma-over naman yung pagkainit ng beans. Ito po ang mga harvest namin ngayon. Harvest dito sa farm. So, yung mga pang intercrop na dati pang shade nung malilit pa yung cacao trees, ayan. May banana. Ito po yung pili? Yes po, tikman natin yan para ikakrak natin. Napakatigas ng shell niyan. May kalamansi. At may mga gulay. Opo. Siyempre, buko. Mamaya po pwede kayong mag-harvest mismo ng mga gulay. Ayan. Saan ka nag-training, Ma'am Lala? Ng cacao po. I'd say po 90% self-study at 10% trainings. So, and then actual po. Na-encounter mo si Mr. Gruber Rosette? Yes po, sa kanya ako nag-training sa Cebu. May he rest in peace. Yeah. Pero sa kanya po ako naka-training ng cacao production sa Cebu way back 2018 or 19. Nung nagsisimula pa lang po talaga kami, inaral namin. Kasi naisip po namin, since wala talaga kaming background sa farming, if we don't do it right, napakalaking loss. Pag nagtanim na kami at mali-mali pala, di naman namin pwedeng bungkalin yun. Yeah. So talagang nag-aral po muna kami. Ayan, magbuko po tayo para ma-refresh. Old bungalow din po ito, so inayos namin, nilagyan namin ng extension. Ito po, existing kubo na po yan dito. So ngayon, tinitirahan po nila June ngayon. So, nag-build po kami ng kung ano yung kailangan para ikaw, ma'am. ma-manage na. Sige po. Tikman nila, sir, ang pili. Nung bata po ako, Paano kay... bato ang pinangkakarak namin. Ay, kukuha po si Ana. Yes po. Ay. Thank you. Butit po pwede kayo tamis. na ma-feature namin. Ay, oo nga po. Kahapon lang ako nasabihan ni Ma'am, Ma'am Rachel. Ayan. Siya po actually, isa po siyang professor sa BISCAS. So, kilala po kami sa mga meetings ng Cacao Council. Ito, pwede na yan? Paano kukunin yan? Ay, opo. Ito po yung small size ata yan. Ito, may mas malaki pa po dyan. Wala po niyang gumagawa dito. So, naghanap ako sa shop. Ay, dapat hindi. Susupply niya. Mga galing ano po ata yan Cavite ata yun. Nung nagpunta kami ng Davao. Opo. Ganyan niluluto. Wala Baliktad po yung... ganito Opo. niya, ma'am. Saan? Ang bigat talaga nun. Pero once naman na nailagay Pili. sa tasa yung Ang init. So, ano po? Ito sa... yung tala. Pag yung mga pumunta po dito na nasasabi Wala, natin, gusto ko ding magtanim ng kakao. Yun po yung nagpapasaya sa amin na na-inspire sila dito sa amin pag nagbisita sila. Isa niya nakuha po. Ma'am Lala, Nakatikim na po kayo ng pili, ma'am? Yes. dito pa tayo. Sige po. Sige, tikman natin yan. Ito na yan. So, ito po, dried pili na po kasi yan. So, pwede po ako magpakuha ng fresh na pili para ay, ma'am, yung shell, tanggalin niyo po yung skin. Yung laman lang. Ito, Yung skin po. Ito. Jun, magpakuha ka ng fresh pili para matikman nila. Konti lang. Yung fresh. Hindi na, ano na yan, pili na yan. Sarap. Sarap na pili.
Nung bata po kami, bato yung pinangkakrak namin yan. At ang contest namin, padamihan ng buo yung pili, hindi magkakrak. Ah, Although, matulis po yung dulo niyan, kaya minsan tumatama sa paa. ang tigas pala na, no? Yes po, napakatigas. Ito po nagagamit po siya as handicrafts or pwede din po yung i-briquettes, charcoal. Mm-mm. Saan galing po yung pili? Dito Pili po, tree. meron po kaming isang mature na pili tree dyan. Yung mga nandito po kasi sa field, mga 4 years old pa lang po siya. Although namumunga na. Meron ba tayo dyan na? Tingnan po natin yung isang yung maliit na puno na may bunga na. Na may bunga. Pakitingnan nga po, Jun, para mapuntahan natin. Grabe. Ito po si Sonia, Sonia. isa sa staff namin dito, na kayang-kayang gawin kahit ano. Dito lang sa Bicol may pili. Dito po endemic si pili, although nabubuhay din po siya pag itinanim sa ibang regions. Although dito talaga sikat si pili kasi pag sinabing Bicol, what comes into mind? Sili at pili. Mm-mm. Yan lang ako nakakita ng shell ng pili. Talaga po. Usually yung processed products na ng mga ganito, either roasted or yung sweetened with honey. Matitikman po natin yan. Nagpa-harvest ako Nakakain yan? yung pulp po ng pili. Sinusok po yun sa hot water and napakasarap kainin. Para siyang kamote. Sonia, kain ka din, Miss Sonia. Nagustuhan niyo po ang pili. Kasi mamadalang to eh. Ayo. So ito po sa pili, meron kaming 300 trees. And ang sabi sa study ay kaya niyang mag-provide ng 2 kilos of dried pili. Ganito na po. Which is a high value kasi 1,000 per kilo yan. Minsan nagwa 1,800 per kilo pa. So if may 300 pili trees kami that can produce 2 kilos, that's 600 kilos per year. If minimum na po For 1,000 3 to per kilos kilo. lang, na dried Yes po, na. Dried na po. Yan yung ganyan na po. Yung natanggal na yung shell. So, dried. Yung ito pa. Yes po. Pero kung dadagdagan pa natin ng pag-aalaga, baka maging 3 kilos pa yan. Galing, no? All year naman po siyang bumubunga. So, nakaka-harvest kami. Every month, pwede kaming maka-harvest niyan. Ang nakukuha na namin na dried, 2 kilos. Mga Ganoon. plain. Mas masarap siya kaysa yung may ano na, may Yung may aso-asukal. flavor. Ayun po kasi fresh, walang flavor na iba. So, talagang pure pili. So, dito naman po sa loob. Okay. Let's go. Ayan. Ito naman po ang aming mini. Pasok po kayo. Mm. Ang aming mini processing. Pasok po kayo, ma'am. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.